Amen. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Pwede bang batiin mo yung katabi mo? Magandang hapon. Nilalamig ka ba? Parang masarap matulog ngayon ng ang gloomy ng panahon. Pero alam ko excited yung bawat isa sa araw na to. Ayan, sige. Sa araw na to, no, second week na, no, ng July. At yung pinag-uusapan po natin, it's all about faith. No? Sabihin nyo nga po, faith. Ayan. So sa ating second week ng ating series for this month of July, grabe no, napakabilis ng panahon. Oo nga, no? July na. So yung ating pong series this month is entitled Faithful. Ayan. Sabihin nyo nga po, faithful. So overflowing faith in a faithless world. So dito, pinag-uusapan po natin paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa isang mundong nawawalan ng pananampalataya at pagtitiwala. So, sino po nandito last week? Ayan. So, last week po, no, natutunan natin kung gaano kahalaga ang faith. No? At ang faith, ang tumutulong po sa atin na manatiling matatag. No? Yung faith natin, yung tumutulong sa atin para magpatuloy. Yung faith natin, yung tumutulong sa atin para maranasan natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Sino dito ang pinagpala ni Lord? Bless. No? Madaming pagpapala, maraming blessings galing kay Lord. Amen. Alam ko, pinagpala tayo. At lahat ba tayo dito ay estudyante? Wow, tayo. Kasama ako. Pakitaas nga kamay ng mga estudyante. High school. High school ba? Ay, elementary. Elementary wala. Ayun, may high school. Ayan. So, kasama ako dun sa high school. Hindi. Ayan, so tayo ay pinagpala ni Lord. No? Pinagpala tayo ng Diyos. Nararanasan natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Pero ang tanong, kung may faith tayo, kung meron tayong pananampalataya, no? Bakit parang minsan, naku-question natin o napapatanong tayo, bakit parang wala ring nangyayari? No, may faith naman ako, umaattend naman ako ng church, naniniwala ako kay Lord, naniniwala ako kay Jesus, kilala ko siya. No, kaya lang, bakit parang minsan walang nangyayari sa buhay natin? Bakit parang walang breakthrough? Bakit parang hindi buhos yung pagpapala sa akin? Yes, may blessings. Yes, may pagpapala. Pero bakit parang, yun lang yun, Lord? Walang breakthrough, wala akong nararanasang breakthrough. Bakit parang walang usad yung spiritual life ko? Bakit parang walang usad yung spiritual life natin? Ang totoo po kasi, no, maraming mga may faith. No, maraming naniniwala, maraming nananampalataya, maraming kilala si Jesus, maraming kilala ang Diyos, kilala niya ang Panginoong Yesus, kilala niya si God, kilala niya si Lord. No? Pero ang totoo, marami pong mga may faith o Kristiyano ang may faith pero hindi nila ito nagagamit. No? Hindi nila nagagamit. Parang, kumbaga sa ilaw, no? Parang may ilaw ka dito may mga kwarto. Or kahit sa bahay, di ba pag sa ilaw, kapag naka-off ang switch, syempre walang yun. Naka-off kasi, so walang ilaw, walang liwanag. Tama ba? No, nandyan yung kuryente. Yes, alam mo may kuryente. Pero hanggat hindi mo tina-turn on, hindi mo binipindot yung switch ng on, hindi siya magliliwanag. Tama ba? So, nandyan siya, dahil hindi naka-on, no, walang liwanag, walang makikitang liwanag. So, ganito rin sa faith natin. Sabihin nyo nga po ulit, faith. Faith. Ayan. So, ganito rin sa ating faith, no? Hindi sapat yung alam mong may faith ka. Hindi sapat yung kilala mo lang si Jesus. Hindi sapat yung kilala mo lang ang Diyos. Hindi sapat yung umaattend ka lang ng church. Hindi sapat yung kasama mo yung mga kaibigan mo. Kilala naman niya si Jesus Christ. Baka damay na ako doon. No, hindi sapat yung faith na meron ka. No, kailangan mo itong i-activate. Sabihin nyo nga, activate. No, kailangan mong i-activate yung faith mo, kailangan mong gamitin. No, halimbawa sa cellphone, hindi naman siya mag-work, hindi naman siya mag-function kapag hindi mo ginamit. Tama ba? No, parang nandyan lang, display. No? Pero kapag ginamit mo siya, makikita mo yung function, yung feature mismo.
nung ginagamit mo, kahit anong gadget, cellphone or any appliance, no, kapag hindi mo siya ginamit ng wasto, no, hindi mo makikita yung tunay na function at feature nun. So, ganun din sa faith natin. No, ganun din sa pananampalataya natin. Hanggat hindi natin to ina-activate, hindi natin to magagamit. So, kailangan mo itong i-turn on. Ang tanong, paano? Sabihin nyo nga, paano? Sabay-sabay nga tayo, kids. Sabay-sabay nga tayo, paano? Ganon. 1, 2, 3. Paano? No? So, our passage, ayan, sasagutin tayo ng Bible pa din. So, tingnan natin sino may mga dalang Bible, kahit sa cellphone. Pero nandito din yan, makikita natin. So, our passage will be on Luke chapter 8, verses 40 to 48. So, dito natin makikita, ano yung paano na yon? Paano natin siya ma-activate? Paano natin ma-turn on yung faith na yan para ma-activate at magamit natin? So, our passage will be on Luke 8, 40 to 48. Pero dadaanan lang natin siya. So, hindi ko kasi nalagay ng buo dahil masyadong mahaba. Pero yung kwento na ito, in Luke chapter 8, verses 40 to 48, ito yung kwento na tungkol sa isang babaeng 12 years na, no, na siya ay may sakit. No, siguro yung iba sa inyo dito nabasa na yung passage na yan or kwento na yan. Siya yung babae na 12 years nang dinudugo. No, imagine nyo yan, no? 12 years siyang may sakit. Dala-dala niya yun, no? 12 years siyang nakakaranas ng ganong karamdaman. Halos wala na siyang pag-asa. No? Sinubukan na niya yung lahat. Pinuntahan na niya yung mga magagaling na doktor nung time nila. Pinuntahan na niya yung mga kung sino-sino, no, na pwedeng magpagaling sa kanya. Sinubukan na niya lahat, pero walang nakatulong. Imagine niyo, 12 years. Tayo nga lang, parang isang araw may sakit, parang, di ba? Di ba, parang lantang gulay na tayo. No, kasi yung nararamdaman natin, and imagine this, 12 years, nararanasan niya to. 12 years siyang may sakit, 12 years siyang dinudugo. Naku, makakarelate yung mga girls. Ang hirap, di ba, pag may, menstruation. Lalo pa to. No? So, 12 years siyang may sakit. Sinubukan niya lahat, pero walang nakatulong sa kanya. Walang nakapagpagaling sa kanya. Pero isang araw, no? Ito yung isang araw na sobrang nagbago ng buhay niya. Nakilala niya si Jesus. No? Mamaya, dadaanan pa natin yung kwento na to. At yung miracle na ito, yung himalang ito, dahil imagine nyo, 12 years, walang nakakapagpagaling sa kanya. Walang nakakapagbigay ng, ito yung gamot para gumaling ka. Walang ganun. No? Hindi siya gumaling, walang nakatulong sa kanya. Kaya isang malaking miracle. Isang araw, dumating yung araw na yun sa babaeng ito. At yung miracle na ito ay isa sa pinaka-unique na himalang ginawa ni Jesus. Bakit kaya? No? Dahil wala siyang sinabi. No? Sa mga iba kasing kwento, no, na mababasa natin sa Bible, na kapag nagpapagaling si Jesus, meron siyang be healed. Gagaling ka. No? May mga instruction na binibigay dun sa mga taong pagagaling ni Jesus. Pero dito, sa babaeng ito, no, walang sinabi si Jesus Christ na be healed. Wala siyang command. No? Wala siyang ipinanalangin. Walang sinabi na words si Jesus Christ para gumaling yung babaeng iyon. Alam niyo yung nangyari? Hinawakan lang ng babae yung laylayan ng damit ni Jesus Christ. Hawakan mo yung laylay, gilid lang ng damit ng katabi mo. Yan, parang ganyan. Huwag mong sinira yung damit. Hindi, yung ganun lang, pag yung hinawakan yung laylayan, ibig sabihin dulo na yon, tama ba? Na-imagine niyo yung sitwasyon ng babae. Dahil sa sobrang daming tao gustong lumapit kay Jesus Christ. No? Pero ito yung time na kinuha ng babae yung pagkakataon. Kahit yung laylayan ng damit ni Jesus Christ. Kahit yung ganun lang, yung dampi lang. Siguro dahil nga sobrang daming tao, baka dumaplis lang yung kamay niya, pero nahawakan niya. No? Imagine niyo.
So walang sinabi si Jesus Christ na, be healed, gagaling ka. No, walang ganon. Hinawakan lang ng babae yung laylayan ng damit ni Jesus Christ. At siya ay gumaling. Wow. Di ba? Sabihin nyo nga, wow. Wow, talaga. Di ba? So, hindi dahil sa lakas niya. No? Hindi dahil sa kakayanan ng babae. Kundi, gumaling siya dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil sa kanyang faith. No? So, today, matututo tayong patayin yung takot. No? Sino dito natatakot? Madaming takot sa buhay. Takot masaktan. Ay, talaga naman. Takot magmahal mo. Ay, hindi, mali. Iba pala yun. Takot sa buhay. Takot sa hinaharap. Takot sa kasalukuyan. No, dito, no, matututo tayo na patayin yung takot at yung kawalan ng pag-asa. Yung parang, ang tagal-tagal na namin naghihirap, ganito na yung buhay namin. Kailan kaya matatapos to? No, yung takot mo na parang hindi ka na makakaahon, baka hindi na ako makatapos ng pag-aaral kasi ganito. Kasi yung financial namin, no? Dito, papatayin natin yung takot na yan. No? Dito, matututo tayo na patayin yung takot at yung kawalan ng pag-asa sa atin. At bubuksan naman natin yung ating pananampalataya. So join me in our message today entitled, Turn on Your Faith. So, pakisabi nga po, turn on. Yon. Oo, yon. Turn on. Sabi nyo nga, turn on. Amen. Turn on your faith. So, paano natin bubuksan yung ating faith? No? Saglit tayong yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa hapon pong ito. Lord, patuloy na dinala mo yung aming panyapak sa lugar po na ito para matuto. Lord, alam po namin na hindi aksidente yung araw na ito. Dinala mo kami sa lugar na ito para marinig yung salita mo, Panginoon. At patuloy na ma-absorb, Panginoon, manamnam, Panginoon, yung word na maririnig po namin ngayon. Lord, patuloy na bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman, Panginoon, at yung pag-intindi, Panginoon, sa nais mo na matutunan namin, malaman namin, Panginoon. Nais po namin, O Diyos, na buksan mo po yung aming puso't isipan sa hapon pong ito. Maging bukas yung aming puso't isipan sa mga pagtuturo mo, pagtatama mo, Panginoon. At Lord, samahan mo po kami sa buong gawain na ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa iyo po ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. So, paano natin bubuksan, no, ang ating faith? No, in verse 43 to 44, tingnan natin sa ang salita ng Diyos. No? So, simulan natin yung passage. Sabi dito, in verse 43, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ng kahit sino. Naubos na ang lahat ng mga ari-arian niya sa pagpapagamot. Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Grabe, no? 12 years, no? 12 years nang dinudugo, no? Tapos, kinuha niya yung pagkakataon para makalapit kay Jesus. So, paano natin bubuksan yung ating faith? Unang-una is move on. Sabihin niyo nga, move on. Ba't sinabi mo sa katabi mo? Move on. No? So, hindi ibig sabihin ng move on ay kalimutan ng sakit. Kadalasan kasi ganun yung interpretation natin sa move on. Kapag sinabi mo sa kakilala mo, move on. No? Kailangan kakalimutan mo na yung mga nangyari. Past is past, kumbaga. Pero, hindi ibig sabihin ng move on ay kalimutan mo na yung sakit. No? Ang ibig sabihin nito ay patuloy kang umuusad kahit masakit pa. Talagang damang-dama naman yung ano. Ang sabi, move on. So, ibig sabihin, kahit may nararamdaman ka pang sakit, kahit nahihirapan ka pa, magpapatuloy ka pa din. Move on. Sabi mo sa katabi mo, move on. Parang iba naman yung ano nyo. Oo, yun. Ayan. So, patuloy kang umuusad, kahit masakit pa, kahit mahirap pa, kaya sabihin mo sa kakilala mo, no, na nahihirapan pa, nasasaktan pa, move on.
Di ba? Move on. So ganito yung ginawa ng babae sa kwento eh. Dito sa passage na to, isipin nyo, 12 years. No, 12 years siyang may sakit. 12 years siyang naghihirap. Tayo nga parang ilang buwan pa lang, hirap na parang, ano ba to? Di ba? Pero siya, grabe, 12 years. No? 12 years siyang naghahanap ng lunas sa sakit niya. At mahirap yun, no? Pero hindi siya sumuko. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. So hindi siya tumigil eh. Hindi siya tumigil, no? Gumawa pa rin siya ng hakbang papunta kay Jesus. Ito nga yung sinasabi ko kanina. No, dito sa verse na to, no? Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, no? Imagine niyo yung scenario na parang hinahabol niya si Jesus kasi gusto niyang makita, gusto niyang mahawakan si Jesus Christ. Hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Hinipo. Di ba pag sinabing hinipo, ano lang yun eh? Na ganun lang. Di ba? Parang daplis lang. So hindi niya talaga totally na yung hawak-hawak niya tapos naglalakad si Jesus. Hindi. Nahipo lang yun. Yung laylayan ng damit ni Jesus Christ. At suddenly, no, bigla, o immediately, biglang tumigil yung pagdurugo niya. Gumaling siya sa kanyang sakit. Minsan kasi, no, akala natin, kailangan muna nating maayos ang lahat bago tayo makagalaw. No? Pero yung babaeng ito, ang magpapatunay na hindi mo kailangang maging okay para magsimulang umusad. So kahit hindi ka pa okay, kailangan umusad ka. Kahit nasasaktan ka pa, no? Kahit nahihirapan ka pa, uusad ka. Move on. Amen? Ito yung matututunan natin dito sa babaeng ito. Ibang klase talaga. No? Na kahit may sakit siya, nararanasan niya, umusad siya. No, talagang sinadya niya, no, si Jesus Christ. Ito yung nagpapatunay na hindi natin kailangang maging okay. No? Hindi natin, ito yung nagpapatunay na hindi natin kailangang maging okay muna, no, para magsimulang umusad, kundi kahit na may nararanasan pa tayo o anong sitwasyon pa natin, uusad tayo. Amen? Hindi siya nagpahinto eh. No, hindi siya nagpahinto. No, dito sa tatlong mabibigat na bagay na ito, isa-isahin natin. She was sick. Na may sakit siya. 12 taon siyang may karamdaman. Baka may ilan sa atin na may pinagdadaanan din ngayon. No, pwedeng physically. No, may karamdaman ka ngayon. Pwedeng emotional. No, may pinagdadaanan ka sa buhay ngayon. Pero tandaan mo, yung sakit ay hindi dahilan para tumigil sa paglapit kay Jesus. Amen. Kahit na ang sakit talaga. Kahit na ang sakit pa din. No, pero lalapit ka pa rin. Lalapit ka pa rin kay Jesus. And ano pa to? She was empty. Sabi niya nga, empty. Naubos na yung pera niya sa pagpapagamot. No, siguro, na-imagine ko to mapera siya, no? Kasi ang dami niya nang pinuntahang, o siguro yun na lang yung pera na meron siya, pero ginagamit niya para sa pagpapagamot. Kaya lang, hindi naman siya gumagaling. Hindi lang siya may sakit, ubos na rin yung resources niya. Kumbaga, ubos na siya. Wala na. Yun na lang talaga. Parang yung pagkakataon na yun na yung last breath, kumbaga. Yun na yung huling pagkakataon niya para yung buhay niya magbago. And she was helpless. She was helpless. Sabi nga ng Bible, wala nang makapagpapagaling sa kanya. Wala nang tao na makakatulong. Wala na nga, tinanggihan na nga siya eh. Wala nang nakatulong sa kanya para doon sa sakit na nararanasan niya. Pero noong wala nang magawa ang tao, doon kumilos ang Diyos. Amen. Kaya nga, sa totoo lang, baka siguro yung naranasan ng babae na ito, baka nararanasan nyo din. No, may ilang mga pagkakataon, nararanasan nyo yung sitwasyon niya. Yung physically, may sakit ka, no, emotionally, nahihirapan ka, na parang ubos ka na.
No, parang hindi ka na, parang feeling mo wala ng pag-asa na hindi ka na makakausad. Baka isa sa tatlong ito yung naranasan natin. Maybe, we are sick, no? May sakit tayo physically, emotionally. We are empty. Yun nga, yung ubos na ubos ka na. And we are helpless. Na parang wala nang makakatulong sa'yo na tao o kahit sino. No? Pero ang babaeng ito, sabay-sabay niyang naranasan yun. Maybe, yung dalawa lang doon, naranasan natin. No? Or kapareho din ng babae. Na yung tatlong naranasan niya na to ay naranasan mo din. Yung babaeng to, sabay-sabay niyang naranasan yun. Yung sakit, no? Yung emptiness, yung pagiging helpless na parang wala na. Pero alam niyo yung nakakabilib dito, hindi pa siya magaling nang lumapit siya kay Jesus. No, ulitin natin yun. Hindi pa siya healed, hindi pa siya magaling, pero umusad na siya. Nakukuha po ba natin? Nandyan pa ba kayo? Amen. So minsan kasi, hinihintay natin na maging okay muna tayo bago mag-pray. Kailangan mawala muna yung kasalanan ko. Mawala ba yun? Bago ako lumapit kay Lord, bago ako mag-pray. Kailangan maging okay muna ako bago ako bumalik ng church. Kailangan maging okay muna ako bago mag-serve ulit kay Lord. Or bago magpatuloy. Pero yung faith ay hindi naghihintay na maging perfect ang sitwasyon. Faith takes the next step. No? Kailangan umuusad tayo. No, may pag-usad. So tandaan natin, pwedeng saktan tayo ng mga problema o kahit ng tao. No? Pero wag nating hayaang patigilin tayo ng mga bagay na to or ng tao mismo. So hindi ibig sabihin na baliwala yung nararamdaman mo. No? Hindi ibig sabihin na ini-invalidate yung nararamdaman mo. Ang ibig sabihin lang ay mas piliin mo o mas pipiliin mong magtiwala kay Jesus kaysa sa mundo. Amen? Sabi nga sa Ecclesiastes 9:4. Ecclesiastes chapter 9 verse 4. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Doon yun ang galing eh. Hanggat may hininga, may pag-asa. Tama ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, may pag-asa pa. Oo, may pag-asa talaga. Ay, umuulan na naman. Iba pala, ay, tumingin lahat doon. Umuulan na naman eh. Pag-asa, naalala ko, may bagyo, habagat. Yan, naalala ko lang. Pero, ang buhay natin, no, hanggat may buhay tayo, hanggat may hininga. Amen? Hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa. Amen? So, wag tayong sumuko. So, habang humihinga ka, hindi pa tapos ang kwento mo. Amen? Habang humihinga tayo, hindi pa tapos ang kwento natin. Isipin mo yung babaeng ito, 12 years. No? 12 years siyang bigo. Meron bang mga bigo dito? Taas nga ang kamay. Parang bigla akong kakanta dito ng ano. 12 years siyang bigo kasi nga hindi siya gumaling-galing. No? Kahit sinong puntahan niya, hindi naman siya gumagaling. Pero hindi ibig sabihin na mabibigo rin siya sa ika-13th niya. No, so pwedeng, sa isang taon na to, sabihin mo parang worst year. Pero hindi pa tapos yung kwento mo. Baka susunod na araw, baguhin 360 degrees ni Lord yung buhay mo. Amen? So kagaya nung nangyari sa babaeng ito, ganito rin sa atin. No? Ganito rin po sa atin. Hindi porket ilang beses ka nang bumagsak, no? Hindi porket ilang beses ng nabigo, no? Habang buhay ka nang babagsak o mabibigo, no? Hindi porket na-reject ka, hindi ka natatanggapin. Hindi porket natalo ka ngayon, talunan ka na habang buhay. No? Kaya wag mong hayaan yung nakaraan ang magsulat, no, ng kinabukasan mo. Hayaan mong yung faith mo, yung pananampalataya mo kay Jesus ang magdikta ng susunod na kabanata ng buhay mo. No, may next chapter pa eh. Kumbaga sa libro, may next chapter pa na sinusulat si Lord para sa'yo. So pwedeng itong chapter na to, itong year na to, sinasabi mo na parang bigo ka dito, ang dami mong pagbagsak, ang dami mong failures. No, meron pang susunod.
Ito yung kwento na galing sa Diyos. Kaya kung gusto mong i-turn on yung faith, no, huwag kang manatiling nakaupo sa sakit mo. Huwag kang manatiling nakaupo dun sa takot na meron ka. Move on. Sabihin nga po ulit natin, move on. No, gumawa ng isang hakbang papunta kay Jesus. Amen. So, kahit na nasasaktan, kahit na masakit pa, kahit na nahihirapan pa, kahit na mahirap pa yung pinagdadaanan mo, yung sitwasyon mo, umusad ka. Amen. So, move on. Pangalawa, andyan pa kayo? Andyan pa ba kayo? Amen. So, pangalawa, in verse 44 to 46. Yan. Verse 44 to 46. Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang mipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, alam niyo naman po na napapaligiran kayo ng maraming taong nagsisiksikan papalapit sa inyo. Pero sinabi ni Jesus, tingnan natin to, may umipo sa akin dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Na-imagine ninyo yung daplis lang ng paghawak ng babae, naramdaman ni Jesus Christ. So, paano natin bubuksan, no, i-activate itong faith natin? Unang-una is move on. Pangalawa is hold on. Sabi niyo nga po, hold on. Hold on. So, ang ibig sabihin ng hold on, ay kumapit at huwag bumitaw. Amen? So alam nyo, mahalaga kung kanino o saan tayo kumakapit. Kanino ba tayo kumakapit? Amen? Kanino ba tayo lumalapit o kumakapit? Dahil kung ano ang hinahawakan mo, yun din ang may impluwensya sa buhay mo. Amen? Kaya kapag gumawa ka ng yelo, di ba? Pag gumawa ka ng yelo, lalamig yung kamay mo, tama ba? Hindi naman siya yung so base sa temperature, kapag gumawa ka ng mainit na bagay, syempre, mapapaso ka. No? Pero ang tanong, ano kaya ang mangyayari kapag kumapit ka kay Jesus? Kapag kay Jesus ka humawak? Amen. Sa kwento natin, yun mismo yung ginawa ng babae. No? Ito mismo yung ginawa ng babae. Hindi lang siya lumapit, no, hindi lang siya lumapit, kumapit siya kay Jesus. No, hinahabol niya si Jesus Christ kasi sobrang dami ng crowd nun Sobrang daming tao na gustong lumapit sa Panginoong Yesus. At kinuha niya yung pagkakataon na yun para lumapit sa Panginoon. No, hindi lang siya basta lumapit na, ay okay na, nakita ko na si Jesus. Hindi. Nilapitan niya at kumapit siya. No? Kahit nahipo lang yun. Yung daplis na yun na hawak niya sa laylayan, it means na yung pagtitiwala niya, kumakapit siya sa kayang gawin ng Diyos. No? At dahil doon, dalawang bagay yung pwedeng mangyari sa pagkapit kay Jesus. Tignan natin. Una, holding on to Jesus can stop something messy in your life. Ulitin ko. Holding on to Jesus can stop something messy in your life. 12 taon nang dinudugo yung babae. Diba? 12 years na dinudugo siya, may sakit siya. Araw-araw siyang nahihirapan. Imagine niyo. Parang isang linggo nga lang na may trangkaso tayo, parang ang hirap, diba? What more pa ito? Araw-araw siyang nahihirapan, araw-araw magulo yung buhay niya. Pero nang kumapit siya kay Jesus, tumigil ang problema niyang hindi niya kayang ihinto mag-isa. Amen? Ganito rin sa atin. No, ganito rin sa atin. May mga messy areas, no, sa buhay natin. May mga magugulong areas sa buhay natin. Maaaring kasalanan, no? Maaaring addiction. I don't know kung anong addiction. No, iba't ibang klase ng addiction. Maaaring guilt. Maaaring fear. Maaaring anxiety, no? O mga bagay na paulit-ulit tayong binabagsak. Kapag kumapit tayo kay Jesus, kaya niyang simulan yung pagbabago sa buhay natin. Ano man yan, kung ano man yung messy areas sa buhay natin, no, kayang simulan ng Panginoong Yesus yung pagbabago
sa buhay po natin. Holding on to Jesus can stop something messy in your life. Pwede yung addiction na meron ka ngayon, pwede yung kasalanan na meron ka ngayon, no? Yung mga gumugulo sa isip mo. Madalas kang mag-overthink, no? Ang dami mong iniisip. Ang daming gumugulo sa isip mo. Pwedeng kapag kumapit tayo sa Panginoong Yesus, simulan niya yung pagbabago sa buhay natin. Holding on to Jesus, no, can stop something messy in our lives. Pangalawa, holding on to Jesus releases God's power. Sabihin nyo nga, power. Power. Oh, yeah. Ay, naantok kayo. Ay, holding on to Jesus releases God's power. Nung sinabi ni Jesus, naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Kahit nadaplis lang yon sa laylayan ng damit niya, naramdaman ng Panginoong Yesus yun. So ipinapakita nito na kapag lumapit tayo kay Jesus, nang may pananampalataya, nang may faith tayo, malinaw to, kumikilos ang Diyos. Amen? So hindi sayang yung bawat panalangin, sino dito nananalangin? Amen? So hindi sayang yung bawat panalangin. Hindi sayang yung bawat pagsamba mo, yung pag-attend mo ng church. Hindi sayang yung bawat pagpunta mo dito. Hindi sayang yung bawat sandaling lumapit ka kay Jesus. No, walang sayang. Baka hindi mo agad makita yung resulta. No, pwedeng hindi natin makita agad yung resulta. Pero may ginagawa na ang Diyos sa buhay natin. Ito yung parang, yung isip natin na parang di naman ako sinasagot ni Lord sa prayer ko. Ang tagal-tagal ko ng prayer yun eh. Mga isang araw. Ay, ang tagal-tagal ko ng panalangin yun. Ang tagal-tagal ko ng pinagpe-pray sa Kanya, ba't parang hindi siya kumikilos? Pero, maniwala kayo, God is working. Amen? Kumikilos siya. So, hindi sayang yung mga panalangin, bawat salita no, na lumalabas sa bibig natin para sa panalangin natin. Hindi sayang lahat yan. No? Hindi natin makita agad yung resulta, pero maniwala tayo, magtiwala tayo, no? Na bawat araw, no, bawat sandali, may ginagawa ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, no, may pinagdadaanan ka na feeling mo, alam mo yun, parang hindi ka na makakaalis, hindi ka na makakausad, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, huwag kang lumayo sa Panginoon. Amen? Huwag kang lumayo sa Panginoon. Kahit anong mangyari, huwag kang lalayo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang lalayo kay Lord. Kasi maniwala kayo, kahit sa isang araw lang, no, na parang isang araw di ka naka-attend ng church, parang ano na yun eh, parang buong buwan na yung nawala sa'yo. Tama ba? Parang hinahanap-hanap ng katawan mo, hindi pala attend ako ngayon ng church eh. Kaya lang di ka naka-attend. No? Kaya wag kang lalayo kay Lord. Wag kang lalayo sa Panginoon. Kasi yung anytime na yun, pagkakataon yun ng kaaway sa'yo. No? So kapag may pinagdadaanan ka, mas lalo kang lumapit kay Lord, kumapit kay Lord. Amen? Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, wag kang lumayo sa Panginoon. Amen? So, mas lalo kang lumapit. Yun nga yun eh. Doon mo kailangan, doon mo mas kinakailangan lumapit sa Diyos. Yung mga panahon na yun. Mas lalo kang kumapit, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Dahil kapag kumapit ka kay Jesus, no, may pag-asa, may pagbabago. Amen? At may kapangyarihan siyang ibibigay sa'yo. Kagaya nung nangyari no, sa babaeng ito na 12 years nang dinudugo. No, na parang yung time na yon, yung pagkakataon na yon, nahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Yesus, nagbago yung buhay niya. Doon nagsimula yung pagbabago sa buhay niya. Doon siya gumaling. Amen. Kaya kapag meron tayong pagkakataon na, o yung araw na dumating sa atin na parang ang bigat-bigat ng nararamdaman natin, mas lalo kang lumapit kay Lord. Mas lalo kang kumapit sa Kanya. Kasi wala namang ibang makakatulong sa'yo, kundi siya lang. And kaya kung gusto mong i-turn on yung iyong faith, hold on. Kapit lang.
Kapit lang, hold on. Huwag bibitaw kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw kay Jesus. Amen? Sa kahit anumang pagsubok o anumang pinagdadaanan natin, huwag tayong bibitaw sa Panginoong Yesus. Amen? And lastly, nandyan pa kayo? Amen. Last, no? In verse 47 to 48. Nang malaman ng babae na hindi pala lihim kay Jesus ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paanong gumaling siya kaagad. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa." Pangatlo, no, paano natin na-activate, paano natin bubuksan itong faith natin na ito? No, unang-una, ano yung una? Move on. Pangalawa, hold on. At pangatlo, and the last is go on. Sabihin nyo nga po, go on. Go on. No? Kung ang move on ay ang pagpiling bumangon sa nakaraan, no? At ang hold on ay ang patuloy na pagkapit kay Jesus sa kasalukuyan, ang go on naman ay ang pagpapatuloy sa buhay na may pag-asa at kapayapaan. Amen? So pagkatapos gumaling ng babae na to, no, hindi sinabi ni Jesus, manatili ka. No, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, umuwi ka ng mapayapa. So parang sinasabi ni Jesus, tuloy mo na yung buhay mo. No? Tuloy mo na yung buhay mo. So hindi lang siya pinagaling ni Jesus. Amen? Hindi lang siya pinagaling ni Jesus, binigyan din siya ng peace para magpatuloy. Sabihin niyo nga po, peace. Naghahanap ba tayo ng peace? Naghahanap ba tayo ng kapayapaan? So binigyan din siya ng peace para makapagpatuloy. Bakit? No, kasi mahirap magpatuloy kung puno ka pa rin ng takot. Mahirap magpatuloy kapag puno ka pa rin ng galit, ng guilt at ng sugat sa buhay mo. No? Pero kapag binigyan ka na ni Jesus ng kapayapaan na ito, yung peace na ito, kaya mong humarap sa bukas ng may confidence. No, na parang sinasabi mo, itong peace na ito, no, kasama ko si Lord. No, so kung ano man yung mga darating pa, na pagsubok sa'yo, alam mo kasama mo ang Diyos. No? So, alam nyo kasi, maraming mga taong naghahanap ng peace. Sino dito ang naghahanap ng kapayapaan? Peace, ganyan. Peace sa mundo. Peace sa bahay namin kasi parang walang kapayapaan sa bahay namin. Sa lugar namin kasi parang ang gulo-gulo lagi, kailangan ko ng peace. Ang gulo-gulo ng utak ko, ang gulo-gulo ng isip ko, kailangan ko ng peace. No, maraming mga tao naghahanap ng peace, ng kapayapaan. Akala nila makukuha nila to sa pera. Akala nung iba makukuha nila yung peace sa mga achievements. No, akala nila makukuha nila yung peace sa popularity, yung pagiging famous. Famous, no? Akala nung marami makukuha nila yung peace sa mga relationships. Pero ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa mga bagay na meron ka. Galing ito sa Diyos. Amen? Walang ibang makakapagbigay sa atin yan. No, yung peace na yan. Pwedeng peace sign yun. Peace, yan. Pero not necessarily magiging mapayapa yung pag-iisip mo, yung puso mo. No? So yung peace na ito, makakaranas lang tayo nito, manggagaling to sa Diyos. Kaya may mga Kristiyano din na kahit maraming problema, no, dahil may peace sila galing sa Diyos, nakikita mo nakangiti pa rin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Pangiti-ngiti lang yan. Pero punong-puno yan ng pagtitiwala kay Lord. Yan. No? So hindi dahil sa, usually kasi, no, pangiti-ngiti lang yan, pero deep inside. No? Pero ganun naman talaga, no, na kahit may pinagdadaanan yung mga Kristiyano, pero alam nilang in confidence sila, may peace sila mula sa Diyos, nakakasmile pa rin sila. No, nakakangiti pa rin sa kabila ng lahat. No? So, kahit may pinagdadaanan, nag-church pa din. Amen? Kahit na ang sakit-sakit na ng kalooban, no, ang daming iniisip, ang daming gumugulo, no?
Or pwedeng punong-puno ng kasalanan pero nag-church pa din, sumasamba pa rin sa Diyos. No? Kundi, no, dahil ito sa peace na galing kay Jesus Christ. Amen? Baka yung iba sa atin ngayon, no, nakapag-move on na, no, pwedeng naka-move on na. Pwedeng yung iba sa atin, nakapag-hold on na, no? Ang susunod na lang ay go on. Amen? So, huwag kang manatili sa nakaraan. Okay? Huwag tayong manatili sa past. Huwag kang manatili sa sakit. Huwag kang manatili sa takot, no? May magandang plano ang Diyos para sa buhay mo. Amen? May mga pangako pa siyang gustong tuparin sa buhay mo. Kaya magpatuloy ka. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Go on. No? Magpatuloy tayo sa pananampalataya. Magpatuloy tayo sa pagsunod. Magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Amen? So kung gusto mong i-turn on yung iyong faith, huwag ka lang bumangon. Huwag ka lang kumapit, kundi magpatuloy ka. Go on. Amen? So, paano natin ito turn on yung ating faith? No? Unang-una is, natatandaan niyo pa po ba? Yung una, move on. Pangalawa, hold on. At pangatlo is go on. So isang bagay na gusto ko pong iwan sa inyo bago tayo matapos. No? So dito po ako magtatapos. Nakakatuwa pong isipin na itong Luke 8, ito yung passage po natin. In Luke 8:45, no? Napakaraming tao yung nakapaligid kay Jesus. No? Itong passage natin. Alam natin na yung senaryo na to, maraming tao, maraming humahabol kay Jesus Christ, kasama niya yung mga disciples, no? So, napakaraming tao na nakapaligid kay Jesus nung araw na yun. Lahat sila malapit kay Jesus. Lahat sila lumalapit kay Jesus. Kasi may gusto silang mangyari, no? Gusto nilang mapagaling sila, maybe gusto nilang sumama lang, no? Kay Jesus. Lahat sila sumisiksik. No? Siksikan to, imagine niyo yung crowd. Siksikan, tapos pinagkakaguluhan. Famous si Jesus. No? Pinagkakaguluhan siya, nagsisiksikan. Pero, iisa lang ang nakaranas ng himala. Sa dinami-dami nung nasa crowd na yon, sa dinami-dami ng lumalapit sa Panginoong Yesus, sa dami-dami nilang sumisiksik sa Panginoong Yesus, iisa lang yung nakaranas ng himala. Ganito rin minsan sa church. Pwede kang laging present, no? Every Sunday nandito ka. Attend ka ng service, no? Pwedeng umaattend ka na ng morning, umaattend ka pa ng youth service. Di ba? Kumakanta ka ng worship song, no? Praise and worship. Pero ang tanong, lumalapit ba talaga tayo kay Jesus ng may faith? Pwede kasi nakikipagsiksikan tayo. Ay, service ngayon, Sunday ngayon, attend ako church, punta ako ng church. Ay, Sunday ngayon, attend ako ng morning service, ng youth service. Pwede nakikipagsiksikan tayo, no? Na nakikipaghabulan, kumbaga paraphrase lang, no? Nakikipaghabulan na ma-meet si Lord. Pero, totoo ba? No? Ang tanong doon, lumalapit ba talaga tayo? Kasi pwedeng kumakanta ka, pwedeng umaawit ka, pwedeng tumatalon-talon ka pa habang praise and worship, pwedeng umaattend ka ng church, pero totoo ba na lumalapit ka sa Panginoong Yesus ng may pananampalataya? Alam niyo, may isa pang napakagandang detalye dito sa kwento. Sabi dito sa verse 43. Ayan. Sa verse 43. May naka-highlight po na yan. May isang babae roon na 12 taon nang dinulugo. Ito yung isa sa nakita ko napakagandang detalye nitong kwento na to. Ang tawag lang sa kanya dito sa verse 43, isang babae. Okay? Pero pagdating ng verse 48, tingnan natin yung verse 48. Nakita nyo? Sinabi ni Jesus, anak.
difference? Nung verse 43, no? Itong isang babae, no? Pero nung dumating itong verse 43, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." So, anong meaning po nito? Anong pinapoint ko dito? Nakita niyo yung difference, no? So, anong meaning dito? Si Jesus Christ, hindi lang siya pinagaling. Hindi lang niya pinagaling yung babae na ito. Yung 12 years nang tinudugo. Kundi, tinanggap siya bilang anak. Bakit? Hindi lang kasi gusto ni Jesus na ayusin ang problema mo. Ang gusto ni Jesus, gusto niyang magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Pwede kasi yun na nangyari dito, pinagaling lang siya. Pero nakita ninyo, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon sila ng relationship as father and daughter. Yung relationship na yun, no? So, ganun din sa atin. Hindi lang niya gusto na pagaligin ka sa sugat na meron ka. Hindi lang gusto ni Jesus na pagalingin ka physically sa nararamdaman mo, sa pinagdaraanan mo. Ito yung gusto ng Panginoong Hesus sa atin. Gusto Kanyang iligtas at tawagin kang Kanyang anak. Kaya kung may niladala man tayong sakit ngayon, no, physical, emotional, ano man yan, may dinadala tayong takot, may dinadala tayong guilt, may dinadala tayong kakulangan, o kawalan ng pag-asa, lumapit ka kay Jesus. Siya pa rin yung parehong Diyos na nagpapagaling, no? Same Jesus na nagpagaling sa babaeng ito na 12 years nang may sakit. Same Jesus na meron tayo ngayon. Same Jesus na nilalapitan natin ngayon, no? Siya pa rin yung parehong Diyos na nagpapagaling at nagbibigay ng kapayapaan. Siya pa rin yung Diyos, parehong Diyos na nagliligtas. Kaya ngayong araw, i-turn on mo yung faith. Sabi doon, move on, hold on, and go on. At hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Tayo po tayong lahat. Sa oras na to, nalapit tayo kay Lord, no? Pwede kasing kagaya nung babae na 12 years na may sakit, no? 12 years na siyang dinudugo. Maybe tayo din, hindi man ganun yung pinagdaanan natin, hindi man same situation nung babae, pero marahil, same situation na ikaw ay may sakit o nasasaktan ka. Pwedeng same situation na you feel empty, na parang ubos na ako. Or same situation ng babaeng ito na hirap siya. Sa sobrang paghihirap niya dahil sa sakit niya, sa karamdaman niya, hindi niya alam sino yung pwedeng lapitan. No, baka same situation din na parang nilapitan mo na lahat. Naghahanap ng tulong mula sa ibang tao. Naghahanap ka ng tulong sa kung kani-kanino. Naghahanap ka ng pagdedependahan mo o kakapitan mo. Pero alam niyo yung ginawa ng babae na ito. Dahil sa, wala na, feel niya, ubos na siya, helpless na, wala nang tumutulong sa kanya, hindi na siya matulungan ng iba't ibang mga tao, kahit ng mga magagaling na doktor, hindi siya mapagaling. Maybe sa atin, no, kagaya ng babaeng ito, nararanasan natin, nahihirapan tayo, pwedeng sa relationship natin, sa magulang natin,
kamag-anak natin o kapatid mo. Pwedeng nahihirapan ka sa pag-aaral ngayon. Pwedeng nahihirapan kayo bilang pamilya sa financial status ninyo. Pwedeng nahihirapan ka physically. May dinaramdam kang sakit physically. Meron kang dinaramdam na sakit emotionally. Maybe meron kang pinagdadaanan ngayon na hindi mo masabi kahit kanino. Hindi mo ma-open kahit kanino kasi feeling mo hindi ka nila maintindihan. This is the right time na merong Jesus, merong Diyos na handang makinig, na nandyan lang para lapitan natin. Merong Jesus Christ na pwede nating lapitan at kapitan sa oras na ito. Starting today, young people, if you are this kind or meron kayong this kind of situation, you feel empty, you feel helpless, feeling mo wala nang pag-asa, ubos na ubos ka na, come to Jesus. Wala tayong ibang masasandalan, wala tayong ibang makakapitan, wala tayong ibang malalapitan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. And alam nyo ba, nag-aabang lang, naghihintay lang ang Panginoong Hesus sa paglapit mo. Maybe this is the right time, this is the right place to come to Jesus. Na ilang taon mo na bitbit yan sa puso mo, sa buhay mo. Ilang taon, ilang buwan. God is inviting us, Jesus is inviting us to come near Him. Na lumapit tayo sa Kanya nang bukas yung ating puso. Hinihintay ng Diyos, hinihintay ng Panginoong Hesus na lumapit tayo sa Kanya ng may pagtitiwala, ng may pananampalataya. Kaya, this day, malaya ka na kausapin ng Diyos. Huwag mo munang isipin yung katabi mo. Isipin mo, ikaw lang at ang Diyos. Sa oras na to, kausapin natin ang Panginoong Hesus. Lalapit tayo sa Kanya. Sasabihin natin, ilaman ang ating puso. Lord, I want peace. Lord, gusto ko po ng kapayapaan. I know someone today, naghahanap ka ng peace. I know someone na nandito sa lugar na to, you are physically struggling kasi nahihirapan ka. And maybe you are this someone na nahihirapan emotionally, nahihirapan ka sa relationships na meron ka, sa pamilya mo. Pwedeng nahihirapan ka financially, pwedeng nahihirapan ka spiritually. This is the right time and right place to come to Jesus. Jesus is inviting us. Jesus is inviting you to come near Him. Lord, sa oras mong ito, nais ko po na mabago yung puso ko. Nais ko po na maging maayos yung pananaw ko sa buhay. Nais ko po, Panginoon, na mawala ito, yung sakit, yung paghihirap na nararanasan ko. Lord, alisin mo po yung sakit na ito. Alisin mo po ito, yung mga bagay na nagpapahirap po sa akin. Lord, ipakita mo sa akin kung sino kang Diyos sa buhay ko. Pakita mo po na dakila ka, na makapangyarihan ka.
Pakita mo po sa akin, Panginoong Hesus, na walang imposible sa iyo. Na kaya mo po ang lahat. Kaya mo pong alisin lahat ng ito at bigyan po ako ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Bigyan ko po kayo ng isa pang minuto para lumapit sa Panginoong Hesus. Kahit in silent, kahit sa pwesto mo lang, i-express mo yung burden, yung bigat na nararamdaman mo sa Panginoon. Nung sa ganon, matulungan niya tayo na patuloy na makaalis, maging nagumaan yung ating nararamdaman, yung ating sitwasyon, at maging malinaw sa atin na lalo pa tayong kailangang magtiwala sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang kakayahan. Lord, today, we surrender everything to you. Lord, today, we surrender all our fears. We surrender all our doubts, our worries. Lord, sinusurrender po namin sa iyo lahat ng mga mahihirap at masakit na sitwasyon po namin, na nararanasan po namin. Lord, sinusurrender po namin sa iyo at nagtitiwala po kami sa iyo. Lord, kagaya ng babae na ito, na sa paghawak niya sa laylayan ng damit mo, naranasan niya yung pagbabago, naranasan niya yung kagalingan. Lord, sa oras din pong ito, malapit po kami sa iyo at patuloy na kumakapit. Na ikaw lamang po, O Diyos, ang siya makakapagbigay po sa amin ng kapayapaan. Ikaw lamang po, O Diyos, makakapagbigay sa amin ng kagalingan. Ikaw lamang po, O Diyos, ang makakapagbago ng aming buhay. Lord, starting today, mas magtitiwala pa po kami sa iyo. Starting today, simula sa araw na ito, Panginoong Hesus, mas lalo ka pa naming titignan na mas malaki ka kaysa sa problema. Starting today, simula sa araw na to, Panginoong Hesus, titignan ka namin na hindi ka lang basta nagpapagaling, kundi nagbabago ng buhay. Lord, titignan ka namin simula sa araw na ito na ikaw, O Diyos, yung nagbibigay ng kapayapaan na hinahangad po namin. Lord, maraming salamat. Salamat sa araw na ito. In this story, in this passage, Lord, matututo kami na kahit kami nasasaktan, patuloy kaming lalapit sa iyo. Uusad kami kasama ka, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa araw na ito. I pray each and every one of us na naririto sa lugar na ito. I pray, Lord God, ang bawat isa sa kanila, kung sila man po ay nag-aaral, nagtatrabaho, ano man po ang kanilang ginagawa sa buhay, Panginoon, ikaw po ang siyang magpala sa kanila pong buhay, maging sa kanilang pamilya. O Diyos, maranasan nila yung pagpapala na siksik, liglig at umaapaw at nanggagaling sa iyo. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy mo silang samahan, bigyan ng maliwanag na lakarin patungo sa iyo, Panginoon. Mas lalo ka pa nilang makilala, mas lalo pang lumalim ang kanilang pananampalataya sa iyo, O Diyos. I pray each and every one of us here, Lord, maranasan ang presensya mo. Salamat, Panginoon. Alam po namin na hindi ka patapos. Lord, simula sa araw na ito, patuloy mo kaming sasamahan sa bawat lakarin namin, bawat desisyon namin, Panginoon. Sasamahan mo po ang bawat isa. Salamat, O Diyos. Patuloy ka naming tinataas, dinadakila. Sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless everyone.